sa ating pinakahihintay na espiritual na programa sa daigdig ng radyo, ang Jesus Miracle Hour, na pinangungunahan ng kagalang-galang na Evangelista Meda. Ito ang Miracle Hour ay kinapapaloban po ng mga espiritual na awiting nakapagpapasigla sa mga nang... Mga buhay na patotoong makapagpapalakas sa inyong pananampalataya. At higit sa lahat, ang mensahe ng kaligtasan na dadalhin ng aral sa gabing ito. Halina kayong lahat, sama sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikinig sa ating programa, Jesus Miracle Hour. Welcome po muli sa banal na gawain ng Jesus Miracle Hour. Ang Jesus Miracle Hour, ito po yung gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito po yung pinangunahan po ng aking beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, the time prophet of our loving God. At kabaligat po ang aking beloved San Pastor Linas C. Almeda. At sa kanya pong beloved children, at dito po yung tinuturo ang purong ibanghilyo ng kaligtasan na kalangkit po ang kapangyarihan, pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamala. At ako po ay nagpapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating dakilan Diyos sa pangalan po natin pinakamamalapas yung Kristo. I give the full honor and respect to our beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, the time prophet of our loving God. And we always remember and treasure the blessed memory of teaching of dearly blessed Pastor Linas Almeda. At sa kanya po mga beloved children, a pleasant evening po. At sa lahat po ng ating po mga kapatiran, mga manggagawa, especially to our beloved Minister Wildy James Almeida Jr., beloved 10 and beloved children, at sa lahat po ng ating po may inibig at minamahal ang mga listeners, Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa ibang dagat na abot po ng programang Jesus Miracle Hour. At ito po inyong malang kapatid, Brother Paul Manzano, at kasama rin po natin ang ating po mga pinagpala po ay makapagpatotoo dito po sa radio, mamaya ng kanila po mga karanasan bilang isang tunay na mananampalataya dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. At nais po natin beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda sa pakinig lamang dito po sa radio, kundi dumalo po kayo sa madalang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang Jesus Miracle Crusade ay meron pong gawain sa Kibiang Morato Sports Complex, Eros Avenue, Quezon City, malapit po sa dating Patrangco Terminal. At ngayon po yung fisher mula maminamahal. Araw po ng Miyerkules, sa ganap na alas 3 po na hapon hanggang alas 8 ng gabi. At araw po ng Biyernes, katulad po ngayon, overnight prayer. Nag-start po kaninang alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng araw. Sa ganap, simula hanggang alas 5 po ng hapon. Alam mga radio listeners, kung nais nyo magpapayo, nais nyo magpanalangin, nais nyo magtanong, tumawag po kayo sa bilang ng telepono 419-3019, 419-3019 at 372-9194 at kayo po handang paglingkuran ng mga manggagawa ng Jesus. At sa lahat po natin po may inibig at minamahal na mga radio listeners, kung kayo po pinagpapala sa lahat po natin mga kababayan, kung kayo po pinagpapala sa ating pong radio program sa inyong pakinig at nais nyo maging kabalikan sa pagpapalaganap ng salita natin na kilang Diyos, maaari po nyo ihulog ang inyong pong donation sa ating pong GMCM7 Permi Branch, GMCM7 sa account number 90289574, 90289574. Patuloy po tayo sa ating mga papuri. Awiting, amen, praise the Lord.
Amen. God bless you po, beloved analyst Almeida Smith sa pinagpalang papuring awitin sa araw na yun. Kaya po, maminamul, tayo po ay magkaisang manalangin upang tayo po sa mga gabayan ng ating dakilang Diyos. Dakila itong panalangin pong masalangit ang banal sa matamis at makapangyarihang pangalan na yung pinagamamalapang Sus. Sa baunan dalangin po na yung puminamahal at ginagalang mga Pastor Evangelist Julius Estrada Almeida. Ayun tayong prophet, narito po yung mga anak patuloy. Hindi na kapatuloy sa patawaran po kami mula po sa lahat ng amin ng pagkukulang, pagkasa na pagkakamali. At dalangin po namin sa iyo lang isang po ang bawat yukto na yung balang gawain man dito po sa radio at sa lahat po natin po mga radio listener po ang isip ang unang espiritual. Pagpalain mo sila ano po ang kanilang kahilingan, ano po ang kanilang pong mga karamdaman. Malapay noon, bigyan mo sila ng kapayapat kaganlakan sa kanilang puskat. Galingan ang kanilang mga karamdaman at sila po ay makapiling din po namin sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sa autonalangin at kami nagkakaisang aming sinasabi at pinalayas lahat ng demonyo na kadlang. Hidrances, cast out, cast out. Amen. Praise the Lord. Kaya po mami naman, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pakinig ng mga buhay na patotoo. Tayo po mami na mahal ay makapakinig ng mga karanasan ng bawat isang manampalataya dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya po mami na mahal, ang sabi po dito po sa 1 Kapitulo 5, ang talanta po ay 30. Kalakad, wala na pag-asa sa mga pagamutan. Dito po ay gumagaling, mga kitong gumagaling, mga minamahal. Lahat ng kanser, katulad po ng aking malasawa, siya po ay leukemia. 2 buwan na lang po ang taning ng doktor niya sa Makati Medical Center at Perpetual Health. Kaya yan po mga minamahal, kami po ay bumilang ng 27 years na naglilingkod dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Pinagaling ang kanyang sakit na leukemia. Kaya walang gamot, napakatipid mga minamahal, walang bisyo. At yan po mga minamahal ay aming pong karanasan sa paglilingkod. Kaya po mami naman ang buong pagkataon ipagkakaroon sa ating mga kapatid. Sa unang magpapasalamat ang ating pong mga kapatid na ating beloved Brother Dante Carmona sa kanya pong pasasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, beloved Preacher Paul Manzano. Bago po ang lahat, nais ko po na pong ipabot na ang taos pusong pagpapasalamat at pagluwalhati at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ganon din po ang pagbati sa ating beloved Pastor Evangelist Julius Estrada Almeida, ang taong ginamit ng ating mahal na Panginoon para sa kaligtasan ng mga manampalataya sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal ko mga kapatid at sa lahat na nakikinig, ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon taong 1992 at taglay-taglay ko po ang karamdaman na ito po ay sakit sa bato. Na tunay nga po na ito po ay labis na nagpapahirap sa akin at ako'y 2 beses pong inatake nito. Nung pangalawa, akala ko po ay katapusan na ng aking buhay. Subalit mga minamahal, bago po hindi pa po ako na nagbukas sa aking buhay doon, bagkus napanood ko po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ito po ay sa telebisyon mga minamahal at ako po ay namangha sa mga patutuan ng mga tao sapagkat ang mga karamdaman na wala nang kagalingan sa ospital, minsan ay pinapadala sa ibang mga bansa. Ito po ay pinakagaling ng ating mahal na Panginoon dito, samantalang sa ibang bansa hindi po napagaling ng mga manggagamot mga minamahal. At ako ay nakadalo at ako yung umaasa sa aking pagdalo na ako'y pagagalingin ng ating dakilang Diyos. At alam niyo mga minamahal, hindi ako nabigo. Tuloy nga po na ako ay patuloy na dumalo at nalaman ko na lamang mga minamahal ang aking karamdaman wala na at hinahanap ko. Ito pala po'y pinagaling na ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos. Alam niyo po mga minamahal, nung ako hindi pa po nakakilala sa ating dakilang Diyos, taglay ko ang mga bisyo ng kalalakihan tulad po ng yan pong paglalasing, pag-inom ng alak, at pagsusugal. At ako isa rin po na mahiligin po sa mga patay sindi, babaero, at chain smoker din po ako mga minamahal. At sa grabe ko po ang sugarol mga minamahal, ni ang aking mga magulang,
ito'y ninanakawan ko para lang ako may pantustos sa aking bisyo na yan. Subalit ako'y nagpapasalamat ng malaking pasasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat ang mga bisyo na yan ay kasamang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, glory to God. At patungkol naman po sa mga pagpapala, mga minamahal, no, ako ay dumako dito sa Dako ng Maynila samantalang ako po ay isang taga Batangas. Isa po akong Batanggin yung mga minamahal. Kami po ay nakakahiyamang sabihin sa Dako ng Batangas kami po ay umuupa ng tahanan. Subalit, napakabuting isang magandang bagay pala po mga minamahal na ikay makakilala at makapaglingkod sa buhay na Diyos. Dito sa Jesus Miracle Crusade, na dati po ako'y umuupa, subalit ngayon meron na po akong sariling tahanan at pinagkalooban po kami ng 2 palapag, second floor at saka 3 palapag. Ito po'y paupahan mga minamahal. Sino po ang hindi maglilingkos? Bukod po sa aking karamdaman mga minamahal, ang aking pong beloved mother ay nagkaroon po siya ng sakit na cancer mga minamahal. At tunay nga po na doktor nung kami po ay magpatingin, ito po'y nalungkot na mainam mga minamahal. At nakita ko sa kanyang mukha na tipong pagsakit mo ay cancer, parang bihira na lamang ang nakakaligtas doon mga minamahal. Subalit kami po ng aking beloved mother ay hindi man lang nalungkot sapagkat una-una alam po namin na ang pinaglilingkuran ng Diyos ay totoo at buhay, dakilang manggagamot mga minamahal. Sapagkat bagamat ganun man ang nangyari mga minamahal ko mga kapatid, kami po ay nagpatsika pa rin, nagpagamot pa rin sa doktor. Ang aking beloved mother po kasi ang gusto niya ay magpakimo. Subalit mga minamahal, hindi po doon gumaling ang aking beloved mother. At pagkalipas lang po ng isang taon at mahigit kalahati mga minamahal, alam niyo mga minamahal, nagdaing ang aking beloved mother. Subalit ang sabi ko sa aking mahal na ina, tayo naman po ay mananampalataya sa Diyos, ba't hindi pa po tayo umasa ng 100% sa ating pinakamamahal na Panginoon? Sa madalit sabi mga minamahal, ang aking beloved mother noon na naghintay na lamang ng kanyang kumbaga sa kuwan ay kamatayan sapagkat siya hindi na gaano nakakabangon at hindi yung paggalaw, hirap na rin po siya mga minamahal. Sa madalit sabi, ako po umalis sa Dako ng Batangas na ang aking tagubilin. Magtitiwala kami sa ating dakilang Diyos. Unang-una, hihingi ako ng panalangin sa aming beloved pastor, mga minamahal, para sa kagalingan ng aking beloved mother. Subalit, alam nyo, mga inibig ko mga kapatid, noon ay mahal na araw, buwan ng April. Ako po ay umalis sa Dako ng Batangas. At ang sabi ko kung ano't ano man ay ako ititix o tatawagan mga minamahal. Subalit kaiba ang nangyari. Nagtitix ang aking beloved father. Ang sabi sa akin, lumalakas ang iyong ina. Yung pala po mga minamahal, pag nanalangin ang tao ng Diyos, ito'y dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay nakarating na roon ng December mga minamahal at ako'y na mga sa ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking beloved mother na iniwanan ko doon na bedridden. Ito po ay bana at nakakapagsaing na mga minamahal. Pinagaling ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang isang patutuo pa sa inyo sa mga pagpapala na ginawa sa amin na ating dakilang Diyos, sa amin pong magkakapatid mga minamahal, wala pong nakakapagtapos sapagkat ang akin nun pong mga magulang ay ito po ay napaka-bisyo. Ang aming mga kinikita ay noon ay kulang pa sa kanilang mga bisyo. Subalit nung maglingkod kami sa ating dakilang Diyos sa Jesus Miracle Crusade, ang aking mga anak mga minamahal, isa-isang mga nakapagtapos at nakapag-aral pati sa kolehiyo mga minamahal. Ngayon may isa na lamang kami pinag-aaral. Ito po mga minamahal ay ginawa pang scholar ng ating dakilang Diyos. Wala kaming binabayaran sa ating pinakamamahal na Panginoon at ang huli ko pong pasasalamatan sa inyo, ang inyong abang lingkod mga minamahal. Dati, ang aking buhay ay walang direksyon. Ngayon po, isa na po ako sa ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming banal na gawain, sa aming at ako po regular ngayon na ginagamit sa Beloved Prison Ministry na ito po pinapasalamatan ko sa ating dakilang Diyos ni sa mga bilang
at pagalang po, dubling pagalang, pagbati sa ating pong minamahal na Evangelista, Weldy Estrada Almeida, the end time prophet of God. Sa kanila pong mga minamahal na mga anak, sa the whole Almeida family, at pag-alaala po sa ating minamahal na assistant pastor na sa kanya pong mga iniwang mga Bible study. Tunay po na ito po ang nagpatatag sa akin upang patuloy makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon, at sa mga nakikinig po sa mga sandaling ito, tunay po na kayo po'y pinagpala sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, katulad po ng aking pong sinundang nagpatotoo, tunay po mga minamahal na ang patotoo ko po, bago ko din po makilala ang mahal na Panginoon way back 1991 sa dako po ng Luneta, bago po ang mga panahong yan, balikan ko po ang aking pong buhay, mga minamahal, sapagkat ako po ay nabuhay din po sa kasalanan. Tunay mga minamahal, nataglay ko din po ang mga bisyo, tulad po ng pag-inom ng alak, pagsusugal, pambababae, at pagpunta po sa mga pupulang ilaw. Bilang sa aking hanap buhay po, bilang isang security guard, naging bantay sa lakay din po ako. Nakipagkunaybans po ako sa mga kasamahan ko. Subalit tunay po, nang makilala ko ang ating mahal Panginoon, dito po sa banal na gawain ito, tinanggap ko bilang Panginoon, Diyos tagapagligtas. Tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na ako po'y binago, inalis niya po ang mga bisyo na ito. Kaya po tunay na pinagpala po ako sa aking paglilingkod, at ng mga panahon pong 1991, sa aking pong hanap buhay, dalawa na po ang aking anak, isang 3 taon po at isang taon kalahati. Tunay po mga minamahal, dahil po sa ang aking hanap buhay nga po, konti lang ang kinikita. At nagkaroon po ako ng katalungan nung ako po maglingkod na sa mahal Panginoon. Nasabi ko, mahal Panginoon, alam ko dito mo ako pagpapalain. Subalit minsan po may mga katalungan din sa aking buhay na dumating. Sabi ko, makapagtapos ko pa kaya ang aking mga anak. Ang alam ko po nung baka sanlibutan pa ako, talagang kahit high school, baka hindi ko po matapos ito, mga anak ko. Subalit nung patuloy po ako maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa unang panalangin po ng ating mahal na Evangelista, Weldy Almeida, sa mga kanyang mga beloved na mga anak, tunay po mga minamahal, 1991, kayo na po ang magbilang kung ilang taon ang aking anak ngayon. Ang aking pong anak na panganay, pinagpala na po sapagkat ginawa po ng mahal na Panginoon maging isang registered nurse sa dako po ng Australia. At tunay na pinagpala po siya mga minamahal, sapagkat noong December 19 lang po mga minamahal, pinagkaloob na po ng mahal Panginoon na maging isang permanent residensya sa dako po ng Australia mga minamahal, at pinagpala po siya sa kanyang hanap buhay sapagkat ang mahal na Panginoon tunay na kapag po binigay natin at sinunod ang bahagi ng pagbibigay ng ikaputhandog, tunay nung pagpapalain po tayo isgit ang ating mga anak. Kaya po ang aking anak na ito sa bansang Australia mga minamahal, pinagkalooban din ng mahal Panginoon, matutong magmaniho, binigyan ng wisdom, at tunay na kapag maniho po siya ng sasakyan, nakabili na po siya ng sasakyan na ginagamit niya po sa kanyang paghahanap buhay. At tunay mga minamahal na siya pinagpala sapagkat pinadadala niya po ang kanyang ikaputhandog dito po sa banal na gawain. Kaya naman po alam ko patuloy siyang pagpapalain doon ng ating mahal na Panginoon. At ito pong aking pangalawang anak na isa na pong licensed engineer ngayon, pinagpala po sa kanyang hanap buhay sapagkat tunay mga minamahal, sa bahagi nga po ng pagbibigay, yung una niyang pong sahod, pinagkaloob niya pong buong po sa ating mahal na Panginoon. Kaya tunay hanggang ngayon po sa mga sandaling ito, taglay niya po ang mga biyaya, pagpapala sa kanya pong hanap buhay. At ngayon po, katatapos lamang po, pinagpala siya, nakapagtapos siya po ng kanyang pagmamasteral sa dako po ng PUP. Katatapos lang po kanina, kaya ako po nagpapasalamat ng lubos sa ating mahal na Panginoon, sapagkat tunay po pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, tunay po lahat pagpapala. Kaya wala pong dahilan upang hindi po tayo magpatuloy sa ating pong paglilingkod sa mahal Panginoon. Sabi nga po ng ating mahal na Evangelista, kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, tunay po lahat po ay pakinabang, wala pong lugi. Kaya po tunay mga minamahal, ako po nagpapasalamat maging po sa aking hanap buhay. Pinanghawakan po ako ng aking mahal na Panginoon, yung pag-iingat niya po, napakadelikado sa pagbabantay. Subalit, andyan po ang mahal Panginoon, tunay na ngako ng kaligtasan, hindi lamang po dito sa lupa, kundi po hanggang sa buhay na walang hanggan. At sa lahat po ng mga tagapakinig, patuloy po kayong makinig at dumalo sa aming pong mga banal na gawain, at tunay pagpapalain din po kayo ng ating mahal Panginoon. Taglay po namin ang kapayapaan, ang
pagkalakan, ang pag-iingat, ang mga kagalingan, ang mga himala, tunay dito lang po ninyo makukuha sa banal na gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po sa unang panalangin ng aming mahal na Evangelista Will de Estrada Almeida. Kaya po, tunay ako po ay nagpapasalamat sa gabi ito na pagpapala po na ako po ay makapagpasalamat sa mahal Panginoon sa pamamagitan po ng radyo. Ang lahat po ng pinakamataas na pagpupuri pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Hallelujah! Praise God! Amen. Gabi po, beloved Brother Rodelo Inubal, sa pinagpalang totoo, ang tunay po minamahal. Kung hindi po siya naglingkod sa atin dakilang Diyos, kahit high school, hindi makatapos ang kanyang mga anak. Ngayon po minamahal, napakaganda ng mga trabaho. Yung isang anak niyang panganin, nasa Australia na, registered na, minamahal, citizen na ng Australia, at isa niyang anak, mga minamahal, engineer, IT, at talagang tapos pa ng master, talagang nandiyan po minamahal ang grabing pagpapala sa kanya po mga anak. Kaya pag naglilingkod ka sa malapay noon, ang malapay noon po ang gagabay sa atin upang tayo po minamahal ay pagpalain. Kaya tayo po minamahal ay sa lahat po natin po may inibig at minamahal na mga radio listeners. Kayo po ay amin pong inanyahan na huwag lang po kayo makontento sa pakinig lamang dito po sa radio, kundi dumalo po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang Jesus Miracle Crusade ay mayroon pong gawain sa Kibia Moranto Sports Complex, Eros Avenue, Quezon City, malapit po sa dating Pantrangco Terminal, at ngayon po ay Fisher Mall lang mga minamahal. Araw po ng Miyerkules, sa ganap alas 3 po na hapon hanggang alas 8 ng gabi. Araw po ng Biyernes, ito po yung magdamagang ating webcast, minamahal. Mapapanood po ng araw po ng Lunes, Martes, minamahal, at Huwebes, sa ganap na alas 2 po ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Kaya po minamahal, ang ating radio program sa DCME Radio 1530 sa inyong talampitan yung mga radyo. Mapapakinggan po nyo ang Jesus Miracle Hour sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi, Lunes hanggang Sabado. At ang ating television program sa PTV4 araw po ng Sabado sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng ating gabi. At sa lahat po natin po may inibig at minamahal na mga radio listeners at mga tagapakinig. Kung nais nyo magpapayo, nais nyo magtanong, nais nyo magpanalangin, tumawag po kayo sa bilang ng telepono 419-3019, 419-3019 at 372-9194, 372-9194. At handa po kayong paglingkuran na mamanggagawa ng Jesus Miracle Crusade. Kaya po minamahal, sa lahat po natin po may inibig at minamahal ang mga kababayan, kung kayo po pinagpapala sa ating pong programa, sa inyong pakinig, at nais yung maging kabalikat sa pagpapalaganap ng salita ng ating dakilang Diyos, maaari po niyong ihulog ang inyong pong donation sa ating pong GMCM Savings Account, Video Pervy Branch, GMCM Savings Account number 9028-9574, 9028-9574. Ayan po minamahal sa ating po mga krusada, diyan po mga Senyora de la Paz, Sumulong Highway, diyan po sa Antipolo. Nagsimula po kayo na, tunay pong pinagpala, yan po yung 3 araw, Friday, Saturday and Sunday, 8, 9, and 10, minamahal, at tunay po na marami pong mga tumanggap, at nandiyan po grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos. Nagsisimula po sa ganap na alaw na po ng hapon hanggang alas 6 ng hapon, diyan po sa Senyora de la Paz, Sumulong Highway, Antipolo. Kaya po minamahal, tayo po ay makapakinig ng isang makalangit na awitin, ang pamagat po minamahal, walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay nagmamahal, ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawaglit. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit?
walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manali ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo pa'y kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manali ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Amen. Ang gabi po, beloved Lee Almeida Malyari. At kung nais niyo po maminamahal magkaroon ng mga CD ng mga awitin ng mga beloved Almeida children, pwede po mag-avail sa Moranto Sports Complex sa mga araw po ng gawain, Wednesday, Friday, and Sunday. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay dadako na sa ating pagpapakilala ng ating himpilan. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DCME 1530. Ang tumpag na oras sa buong kapuluan, alas 11:31 ng gabi. Ayan po mami naman, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang yugto natin po matalagawain. Ito po mami naman ang paghinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na dadalhin po ng ating mga aral, ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Donnie Austria. Praise the Lord. Purihin po ang ating malapan ng Jesus. God bless you po to my beloved co-preacher. Praise the Lord. Hallelujah. At sa oras na ito, tayo pong lahat ay dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal, sa iyo makaparang pangalan malap ng Jesus. Pinapuri, niluwalhati, dinadagkila namin yung makaparampang. Sana pa ang paglagis mo sa mga naunang bahagi ng banal na gawain. At kami narito sa pakikinig at pag-aaral ng banal na salita. Sana pa malapay na on, buksan mo po ang bawat puso't kaisipan na iyong mga anak, especially po sa aming mga bagong tagapakinig, maging pagpapala po sa kanila malapanood ng gabing ito, pagpalain mo rin po ang abang lingkod,
nasaganang akin. Wala po akong magagawa sa ila akong maasa malapay noon. Ilagay mo ang tamang salita sa kamang labing karunungan sa aking isip at sa paunat panalangin ng tao na lagisan. Sa amin na manamalaping Elisa Wilsa Dalmeda ay aking sinasaway ang lahat ng mga hatang ng kaaway sa pangalan ni Jesus. And I bind the power of darkness and in thy word in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating Diyos na buhay. Sa Kanya lamang ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakilit, pasalamat sa ating pinakamamalapan ng Kristo. Praise the Lord. Pangalawa po, ang ating pagbibigay ng dobleng paggalang, respeto sa taong ginamit ng ating malapan ng Jesus sa ating kaligtasan, sa ating pong beloved, honorable Pastor Evangelist Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to his beloved children, and we always remember and cherish the blessed teachings and memories of our beloved assistant pastor, our dearly beloved Honorable Pastor Linus Almeida, at sa lahat po ng ating minamalamang kababayan na patuloy na sumusubaybay ng gawain ng Jesus Miracle Hour, ganun din sa ating mga baguang tagapakinig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Praise the Lord. At ang ating pong maging topic, mga minamahal, sa gabing ito ay pamagatan po nating Mark of the Beast. Yan po, mga minamahal, yung tinatawag na tanda, mga minamahal, ng hayop. Na ito po, mga minamahal, yung tinatawag nating 666. Pakibasa po natin ang mga talata dito po sa Revelation chapter 13, starting at verse 13 to 18. Kindly sa ating Bible readers. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 13, versikulo 13 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y pinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan na hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At siya'y pinagkalooban makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kamay at o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda. Sa makatwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang mga ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Praise the Lord. Purihin po ang ating malapanong Isus sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Ang Diyos po siya magpapala sa ating pag-aaralan sa gabing ito. Maminamahal, ito pong talatang ating nabasa ay naisulat po ito mahigit 2,000 taon na po ang nakakalipas. Ito po ay sinulat ni John the Beloved, isa po sa matatapat na apostolis ng ating malapanong Isus, na kung saan, mga minamahal, nakita niya po yung future. Nakita niya po, mga minamahal, kung anong mangyayari sa hinaharap. At dito nga po isinulat niya, mga minamahal, na lalabas po, mga minamahal, yung Antichrist. Na ang sabi dito, mga minamahal, na itong Antichrist, mga minamahal, ay gagawa po ng mga dakilang tanda. Na anupat, makapagpapababa daw ito ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At ang sabi dito, mga minamahal, madadaya niya ang mga mananahan sa lupa dahil sa mga tanda na kanyang ipinagkaloob na magawa, mga minamahal, sa paningin ng hayop. At ang sabi dito, mga minamahal, ito pong Antichrist, mga minamahal, ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at may papatay naman ang lahat na hindi sumasamba sa larawan ng hayop.
Tingnan nyo, mga minamahal. Larawan ng hayop. Ito isang hayop, mga minamahal, parang ribulto. Itong larawan na ito, mga minamahal, ay magkakaroon ng hininga. Oh, ito'y makapangungusap. At ang tao sa buong daigdig ay madadaya at uutusan, mga minamahal. Hallelujah, ang lahat ng tao sa buong daigdig. Sabi sa talatang 16, lahat, maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, mga minamahal. At pagbibigyan daw ito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At hindi pwedeng makabili o makapagbili ang sino man, kundi yun lamang mayroon tanda, mga minamahal, ng hayop o ang pangalan ng hayop o ang bilang ng kanyang pangalan. Ang sabi na talatang 18, mga minamahal, dito'y may karunungan, may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagat siya ay bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, yung mark of the beast. Ang sabi, mga minamahal, ito'y ilalagay sa kanang kamay at sa noo, mga minamahal. Makinig po kayo mainam, ito'y 2,000 taon na, mga minamahal, nakakalipas isinulat. At sa panahon natin ngayon, mga minamahal, ito po'y nangyayari na. Ibig sabihin, malapit nang babalik ang ating malapay noon. Sa bansang Amerika ngayon, mga minamahal, kahit pumunta po kayo sa YouTube, kayo po aming minamahal na mga kababayan, o saliksikin nyo po, mga minamahal, i-type nyo lang po, mga minamahal, yung microchips, mga minamahal, on the right hand. Makikita nyo po ngayon, mga minamahal, na ito pong 666, hindi po ito literal na number na ilalagay sa inyo, itatato. Yung po mga microchips at biochips, mga minamahal, ito na po yung mark of the beast. Mga minamahal, na inilalagay ngayon sa kanang kamay. Ang sabi dito, kung hindi sa kanang kamay, ay sa noo ilalagay yung tatak ng hayop, mga minamahal, yung mark of the beast. Na hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng makipagtransaksyon, mga minamahal, kung wala kang tatak. Mga minamahal, ito na po yung ating future. Ito na po, mga minamahal, ang ini-introduce sa tao, mga minamahal, sa buong daigdig. Mga minamahal, bakit? Sapagkat napakaganda ito. Ito po ay makakabuti sa ating ekonomiya. Malaki ang may tutulong sa buong sambayanan, mga minamahal. Hallelujah. Malaki ang magagawang, mga minamahal, na improvement. Hindi lang, mga minamahal, sa bansang Amerika, sa buong daigdig. Ano po, mga minamahal, ang kagandahan ng microchips o yung biochips na ngayon ay itinatanim na sa kanang kamay? Ito po mismo ay hinula ng Biblia. Kapag meron ka ng, mga minamahal, microchips o biochips, mga minamahal, hindi mo na kailangan pa, mga minamahal, magdala ng pera. Katulad ngayon, mga minamahal, kaya nga may mga hold-upper. Meron mga snatcher, may mga nagkikidnap for ransom dahil kailangan nila ng pera. Kailangan nila ng cash. Ngayon, mga minamahal, kapag tayo po ay nasa cashless society na, wala ng pera, microchips, biochips na lang. Hindi ka na tayo gagamit ng credit card dahil kahit ang credit card ay nananakaw. Pag nanakaw yan, pwedeng gamitin yan ng kahit sino man. Ngayon, mga minamahal, pag meron ka ng microchips at biochips, nandun na po lahat-lahat ng information sa buhay mo. Hindi mo na kailangan magdala ng pitaka. Nandun na, mga minamahal, sa loob ng katawan mo mismo. Kung magkano yung savings account mo, yung pong checking account mo, mga minamahal. Nandoon kung ilan taon ka na, ano yung karamdaman mo, yung history mo, mga minamahal, ng buhay mo, lahat. Ang microchips ay kasing liit lang ng butil ng bigas. Pero millions of information pwedeng mailagay doon, mga minamahal. At ito ang future, mga minamahal. Dahil kapag meron ng biochips, microchips, wala nang magnanakaw. Anong nanakawin nila, mga minamahal? Wala na, cashless society na eh. At wala na rin pong masasamang tao na makapagtatago. Na katulad, mga minamahal, nung nangyari dito sa Boston bombing. It takes him almost 1 month. Ginamit pa ang satellite para mahanap,
maminamahal, itong dalawang kabataan, maminamahal, na madetect, makita nila kung saan nagtatago. Samantalang pag may microchips, biochips, maminamahal, by seconds lang, alam na nila kung nasaan ang buong tao sa buong daigdig. At maminamahal, pag kinontra mo ito, ikaw ang magiging masama. Dahil maminamahal, ito yung future. Ano po makakabuti, maminamahal? Isipin nyo, pag meron ka ng microchips, hindi, pag pumasok ka, maminamahal, katulad ngayon, meron sa Amerika na Baha Club. Baha Club, ito ba yung club? Yung inuman, maminamahal, meron na po mga tao sa Amerika ngayon na may mga microchips and biochips sa katawan. Pag pumunta sila doon, maminamahal, kung may entrance man yun, wala na silang gagawin, basta papasok sila doon, magkiklik na lang, madidetect na yung microchip sa kanilang katawan. O order sila ng mga drinks, lahat. Ano ang bibili nila? Wala na silang gagawin doon. Kusa nang nagbabawas sa account nila yun. At ito na nga po, maminamahal, ang ini-introduce sa buong daigdig. Dahil ngayon, maminamahal, gusto rin nila, lahat na po ng product, sa mga department store, lalagyan nila ng tinatawag na RFID. Meron na rin mga microchips ito, maminamahal, itong lahat ng product, na kapag kukunin mo, ito po'y meron na sa Europe. Habang kinukuha mo pa lang yung product, nilalagay mo, maminamahal, sa cart mo, dahil meron ka ng microchip sa katawan, binabawas na yun. So wala na pong mga teller, wala na pong pipila ng mahaba. Napakalaking delay yan. Maminamahal, yung mga tao doon sa Amerika, pag busy, maminamahal, malaking okasyon, pila-pila ang tao. Ngayon, maminamahal, pag may microchips, biochips ka na, tuloy-tuloy na yun. Pagkuha mo ng product, lalabas ka na lang ng department store, wala na mga teller doon, wala na, maminamahal, na ano doon, maminamahal, magbabantay para ikaskas pa isa-isa yung mga produkto. Kusa nga na yung maminamahal, nagbabawas. Eh di ang laking maminamahal, tipid sa oras, bibilis ang takbo ng ekonomiya, gaganda lahat, maminamahal, ang takbo ng buong daigdig, magiging one church, one government na lang, maminamahal, dahil tatayo ng Antichrist, uutusan ng buong tao sa buong daigdig, magkaroon ng isang tatak lahat. So kapag wala kang microchips, wala kang biochips, hindi ka pwede makabili. Paano ka bibili? Yun na yung patakaran ng buong daigdig. Pag hindi ka nagpalagay ng microchips, biochips, maminamahal, ano mangyayari, maminamahal? Mamamatay ka sa gutom. Wala na, hindi ka pwede bumili ng lupa. Wala ng transaksyon dahil cashless society na eh. Wala ng pera, maminamahal eh. Ikaw ngayon ang lalabas na kumukontra, maminamahal, sa pag-unlad, maminamahal, ng ekonomiya ng buong daigdig. Kaya maaring hulihin ka na, maminamahal, papatayin ka, mahal, kung hindi ka makasama sa tinatawag na rapture of the saints. Dahil ang sabi ng Biblia, maminamahal, bago tatakan, hallelujah, o lagyan, maminamahal, ng microchips, biochips, sa lahat ng tao sa buong daigdig ay tutunog ang pakakak ng Diyos. Ang trumpeta, maminamahal, bago mangyari, maminamahal, na buong tao sa buong daigdig, maminamahal, ay chips, biochips, maminamahal, ay merong tinatawag na pagdagit sa mga banal. Basahin natin yan sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, maminamahal, hallelujah, 15 hanggang 18. Ito po, maminamahal, ay maraming mga taong hindi nila alam ito, na nagsasabing Kristiyano na meron palang tinatawag na pagdagit sa mga banal. Lahat ng mga Kristiyanong matatapad, kukunin ng Diyos bago dumating yung buong daigdig. Taka na ng 666, wala na tayo, maminamahal, dahil tatayo ng Antichrist, one church, one government, maminamahal, lahat na malagyan ng microchips at biochips, they will be thrown into the lake of fire, where worms died not, and fire is never quenched. Pakibasa. Ito po sa unang Tesalonica, kabanatang 4, talatang 14 hanggang 18. Sapagkat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito isang sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayo lang ang bubuhay na mga nangatira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga unguna sa anumang paraan sa nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayo lang ang bubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ng Panginoon sa habhangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakilanman. Kaya't mag-aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen. Praise the Lord!
Tingnan niyo po mga minamahal, ang sabi dito sa unang Tesalonica 4:15 hanggang 18, na ang malapanong Isus mga minamahal ay bababa mula sa langit, second coming, pero hindi na po katulad ng unang pagparito niya dito sa lupa na ipinanganak siya at namuhay sa tao, nangaral. Itong second coming of Christ mga minamahal, siya po mga minamahal ay bababa, pero mga minamahal, nandoon lang mga minamahal sa clouds, sa alapaap. Ang sabi ng verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Meron palang tinig, maminamahal na maririnig, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, may trumpet. Sabay-sabay maminamahal. Ang anghel ng ating malapay noon, maminamahal, hawak-hawak ang trompeta o yung tinatawag na pakakak. Pag hinipan yun, maminamahal, ang lahat lamang na makaririnig noon ay yung mga Kristiyano na sumusunod sa kalooban at utos ng malapanginoon. Praise the Lord. So itong tinatawag na rapture of the saints, parang isang hudyat ito, maminamahal, na kung saan, maminamahal, ay dadagitin ng Diyos, maminamahal, ang lahat ng mga Kristiyano buhay. Paanong dadagitin? Halimbawa, maminamahal, kami po ngayon nandito sa radio, nangangaral po ako. Kung ngayon po tumunog yung pakakak ng Diyos, maminamahal, merong isang tinig, isang sigaw, maminamahal, kami pong narito sa loob ng radio station, bigla kami magiging incorruptible bodies. Tatagos kami dito, maminamahal, ito mismong bubong na ito, maminamahal, nasa 18th floor pa lang kami, pero ito ay hanggang 30th floor. Kami po, maminamahal, ay tatagos dito sa bubong na ito, maminamahal, katulad ng malapanong Isus. 3 araw, maminamahal, nung siya'y mamatay, bumangon siya, maminamahal, sa mga patay. At siya'y, maminamahal, apostolis siya, talagang may katawan. At habang naroon sa isang kwarto, ang mga alagad ng malapay noon, nag-uusap-usap sila. Naroon si Doubting Thomas, isa sa mga apostol sa malapanong, sabi niya, hindi ako maniniwalang nabuhay muli ang ating malapanong Isus. Maliman na maipasok ko yung daliri ko sa kanyang mga palad na pinasukan ng pako, doon lang ako maniniwala. Nagulat sila, maya-maya biglang pumasok ang malapanong Isus, tumagos doon sa pader. Hindi dumaan sa pinto, tumagos mga minamahal, pero nahihipo nila, incorruptible bodies na ang ating malapanon. Sabi ng 1 Corinthians 15:57-58, mga minamahal, pakibasa, tayo mga minamahal, from corruptible, mga minamahal, to incorruptible, mga minamahal, we shall all be changed. Sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo babaguhin. Yan ang mangyayari sa atin sa pagtunog ng pakakak, sa rapture of the saints. Pakibasa ang talatang yan, mga minamahal, sa unang Korinto, Kapitulo 15. Dito po tayo sa versikulo 57-58. Unang mga taga-Korinto, Kabanatang 15, versikulo 5. Pero simulan din po natin 52. 51, 52. 51, 52 hanggang 57, 58. 51. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Amen. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong mga kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. 57 at 58. Datapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yaman nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan
ang inyong gawa sa Panginoon. Praise the Lord! Purihin ang ating Malapaynoon. Sabi dito, lahat tayo ay babaguhin ng Malapaynoon sa isang sandali, sa isang kisap mata, mga minamahal, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Babaguhin tayo. Pagtunog ng pakakap, ang sabi ng binasa natin sa unang Tesalonica 4:15 hanggang 18, the dead in Christ shall rise first. Magbubukas ang mga libingan. Mga minamahal, lahat ng mga namamatay kay Kristo, mga taong naglingkod sa ating Malapaynoon, pinakain sa leon, pinahatag ang katawan sa kabayo, sinunog ng buhay, mga minamahal, silang lahat ay magbabangon muli. Pagbabalik yung mga minamahal, yung body, soul, and spirit nila, ito'y para mag-vault in. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sila ang unang sasalubong sa Malapaynoon. And we, which are alive, mga minamahal, shall be caught up together in the clouds to meet the Lord in the air. Praise the Lord! Yan yung second coming of Christ. Bago itatak, mga minamahal, yung mark of the beast, yung 666 na ngayon nag-uumpisa na sa dako ng Amerika, mga minamahal, milyon na meron mga microchip sa kanang kamay. Mga minamahal, tingnan nyo sa YouTube, makikita nyo paano nilalagay ang mga microchip sa kanang kamay, na ito ang katuparan ng sinasabi ng Biblia sa Apokalipsis Kapitulo 13 hanggang 6. Lahat ng tao, maliliit, malalaki, mayayaman, duka, mga minamahal, ay bibigyan ng tanda sa kanang kamay at sa noo. Hallelujah! Kaya magising na po tayo. Minamahal natin mga kababayan. Ang sabi dito, mga minamahal, hindi masasayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Sabi na, binasa natin unang Korinto 15:58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Hindi mawawalang kabuluhan ang paglilingkod natin sa Diyos. Inuusig tayo, pinagtatawanan tayo sa ginagawa natin. Akala nila, mga minamahal, parang naglalaro lamang tayo, upang palakpak, nagtatalunan, nagsasayawan, hindi nila alam. Ito ang kalooban ng Diyos. Hallelujah! Nagdarat, mga mahal, walang nakakaalam. Magkukulat ang buong daigdig, magkaroon ng chaos, mga minamahal. Bakit? Millions of Christian ang mawawala. Pagtunog ng pakakak, mga minamahal. Bakit? Tutunog ang pakakak dahil lahat na ng tao sa buong daigdig ay tatanggap ng mark of the beast. Pero tayo wala na. Nandun na tayo sa third heaven, mga minamahal. Bago tumayo, manguna ang Antichrist, mga minamahal, at utusan ng buong daigdig na magkaroon na, mga minamahal, ng microchips and biochips sa kanilang katawan, sa kanang kamay, sa noo. Tayo dadali ng mahal na Panginoon. Doon sa langit, mga minamahal, we shall all be changed. Magiging incorruptible bodies na tayo, mga minamahal. Salamat sa Diyos, mga minamahal, sapagkat alam natin, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya kayo pong minamahal namin, mga kababayan, pinagpala kayong lubusan sapagkat ang gawain ng Jesus Malagkusid, ipinangangaral ang buong katotohanan, ipinaalam sa tao ang mangyayari sa kinabukasan. Tanggapin nyo ang ating malapanong Isus sa oras na ito. Sumunod kayo sa maiklang panalangin. Sabihin nyo po, mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Inaamin ko na isang tao makasalanan. Pumasok ka sa aking puso, mahal na Panginoon. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo, mahal na Panginoon, ng aking kasalanan. Tinatanggap kita na Diyos at hari ng aking buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Kami naman po manalangin sa inyo. Opo, magpala po namin, Ama, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming minamalamang kababayan na tumugon sa iyong panawagan, tumanggap sa iyo sa gabing ito. Patawarin mo sila, O Diyos. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay na ang araw na ito'y magiging simulain ng kanilang matapat na paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo sila sa material, sa pisikal, higit sa lahat sa espiritual na pagpapala. Ito ang aking samot dalangin sa matamis at mga pangalan ni Jesus. Sa oras na ito, maminamahal, ipatong niyo po ang inyong isang kamay sa inyong radio receiver, habang isang kamay sa inyong ulo. Ating pong sasawayin ang lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Banggitin nyo, maminamal, name your sickness and diseases. Ating palayasin yan sa pangalan ng malapanong Isus. Tayo muli magsisi. Opo, nagilang Diyos, sa iyong mga pangalan, malang Panginoon, sa pangunat panalangin ng tao nilang isan, sa amin na malabang Elisa Wilisa Dalmera, your end-time prophet, ay aming sinasaway ang lahat ng mga uri ng demonyo ng karamdaman. Lumayas ka sa pangalan ng Isus, sa
impart us great faith in Thee, great love for Thee, and great trust in Thee. In Jesus' name, Amen and Amen. Purihin ang ating malapanaon. Muli nagpapaalam ang inyong abang likod. Bilagdadadaning Oscar. Nakamamalapay sus at gablis po, beloved Ordained Preacher Daniel Estrella. At sa lahat po natin po may inibig at minamahal ng mga radio listeners. Huwag lang po kayo makontento sa pakinig lamang dito po sa radio, kundi dumalo po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang Jesus Miracle Crusade ay meron pong gawain sa Kibiang Moranto Sports Complex, Roses Avenue, Quezon City, malapit po sa dating Pantrangco Terminal. At yan po, minamahal araw po ng Miyerkules, hanggang alas 3 po ng hapon, hanggang alas 8 ng gabi. Araw po ng Biyernes, overnight prayer. Katulad po ngayon, ongoing po ang ating buwan ng banal gawin. Diyan po sa Moranto Stadium, Roses Avenue, Quezon City. Nagsimula po sa ganap na alas 8:30 ng gabi, hanggang alas 4:30 ng umaga ng Sabado. At araw po ng Linggo, minamahal, yan po yung general service. Nagsimula po ang gawain sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya po minamahal, mayroon po tayong 3 times a week na gawain dyan po sa Kibiang Moranto Sports Complex, Roses Avenue, Quezon City. At yan po free admission. Wala po kayong babayaran. Pagpapalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Ang ating pong overnight prayer at po Sunday service yan po nakalive webcast through internet. Please log on to www.gmcm.tv at yan po yung napapanood ng live sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ating radio program sa DCM Radio 1530 sa inyong talapitan ng mga radyo. Mapapanginggan po nyo ang Jesus Miracle Hour sa hanggang alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi, Lunes hanggang Sabado, at ang ating television program sa PTV4 araw po ng Sabado sa hanggang alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi. At ang salat po natin po may inibig at minamahal ang mga radio listeners. Kung kayo po meron pong katanungan, meron po kayong ipapanalangin, at ngayon po minamahal, kayo po ay kaya handang paglingkuran ng mga manggagawa ng Jesus Miracle Crusade. Tumawag lang po kayo, sabihin nyo ang telepono 419-3019, 419-3019 at 372-9194, 372-9194. At ang salat po natin po may inibig at minamahal na mga bayan ko, kayo po pinagpapala sa ating pong programa, sa inyong pakinig at nais yung maging kabalikat sa pagpapalaganap ng salita natin na kilang Diyos. Maaari po niyong ihulog ang inyong pong donation sa ating pong GMCM Savings Account, Video Pervy Branch, GMCM Savings Account number 9028-9574, 9028-9574. Kaya po mga minamahal sa ating pong mga iniibig at minamahal na mga bayan, nais po nyo makadalo ng kusada. Diyan po maminamahal sa lugar po maminamahal ng Senyora de la Paz, Sumulong Highway, Antipolo. Ang ating pong kusada mamaya po maminamahal bukas 9, May 9, Sabado at May 10, maminamahal. Yan po yung nagsimula sa ganap na launa po ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. Kaya po kayo ng araw po ng Friday, ngayong Friday, 8 maminamahal, pinagpalang totoo ang krusada. May 3 araw pong krusada yan. Diyan po sa Senyora Antipolo, diyan po maminamahal sa lugar po ng Antipolo. Dumalo po kayo para kayo po ipagpalain natin na kilang Diyos. Kaya po maminamahal, sa po ng dalayan po natin ba binabit Pastor Evangelist Julio Estrada Almeida. Kami po yung nagpapaalam at luwin po sa araw po ng bukas, ganun din po oras, ganun din po maminamahal na pilat. Kayo po maminamahal, ayun po nga dumalo at kayo po ay pagpapalain natin na kilang Diyos. We love you so much, but there's Jesus loves you more and more. Amen. Praise the Lord. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM